Magandang lalaki ho ako ngayong gabi ng Sana Martes. Walang, walang masaganang trip. Ano ba? Ngayong gabi ho, ang ating producer ay si Mike Santillan na siyang makakaagapay ho natin hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At ngayon po ay at 13 na ng buwan ng Agosto, gabi ng Martes. Ibig sabihin, 2 araw na lamang na matatapos na ang 15 araw ng buwan ng Agosto. Ibig sabihin, kalahati na ng buwan. Ang bilis! Ang bilis! Parang naaamoy ko na ang 13th month pay. Saan kaya mailalagay ang ating Sana 13th month pay na yan? Problema ko na naman yan kung saan ilalagay yan. Nakakaya naman kasi palagi na lang pupunta ka sa mall, mamimili ka sa mall, di ba? Tago mo na lang yan. Kung meron kayong 13-month pay, tago nyo na lang ho dahil tayo po ay nadidinig sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. At tayo rin po ay kasabayang napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare na lamang po ang ating live stream sa ating episode ngayong gabi. At syempre kapatid, i-follow, like, and share ang ating mga social media accounts. Ito po ang ating mga social media accounts. Ito ay at Radyo 5 True FM sa X na dati pong Twitter, sa Threads, saan pa? Sa Instagram, Facebook, at saka sa TalkTik. TikTok. Di ba? At don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Ang ganda po dyan. Mga dating episodes natin mapapanood ho ninyo sa YouTube channel ng Radyo 5 True FM. Lagay nyo sa yellow basket nyo at i-press nyo ang yellow basket at para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi ng kanilang mga kwento ng buhay, maaari kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan kahit na mga problema po sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Sa ating pagbabalik, ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes at 13 ng Agosto. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual para sa araw na ito ng Martes at 13 ng buwan ng Agosto. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 18 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 1-5, 10, 12 hanggang 14. Nang mga sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa palagay ninyong gagawin ng isang taong may 100 tupa kung mawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo,
Kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayundin naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, oras natin, alas 9:48 ng gabi. Dito tayo ngayon sa bahagi ng ating programang Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng napanood ninyo kaninang umaga sa programang Face to Face sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At may replays po ito sa 1PH alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa Signal TV 1PH. Kung nais po ninyo magkomento o magpadala ng inyong mensahe, may kinalaman po sa inyong mapapanood sa ating episode ngayong gabi, maaari kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin kayo tumawag sa ating mga hotlines sa ating programa. Ito po ay 863-15788 at 8631-6674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ang titulo po ng ating episode, Huwag mong siraan ang isda ko para lang sa kita mo. Narito at panoorin natin. Nardo, totoo ba na bilasan na yung mga isda ninyo na tinitinda? Hindi naman totoo yan, ma'am. Sinisiraan lang kami nila sa paninda kasi dati sa akin nakuha sila. Ngayon nagkaroon sila ng pera, tinabihan ako pagtinda. Ngayon, pag minabili, sinabihan na nila na ano. Pangit nun. Sinisiraan na kami nila. Yan ang ginagawa nila. Sinulot ka na, siniraan ka pa. Okay. Ay, para pag-ibig lang. Ngayon, Di ba ganun din ang pag-ibig? Sinulot ka na, tapos siniraan pa. Ah! Kayo ba mismo ang nangingisda, Kuya Bernardo, o nag-aangkat? nag-aangkat lang po kami, ma'am, kasi galing sa laot, sa amin binabagsak. Dati dito sila sa amin nakuha ng paninda. Ngayon nagkaroon sila ng puhunan, tumabi pa sa amin, siniraan, yun nga ang sa amin. Doon. Pero Kami ng nasita mo na ba sila tungkol dito? Oo, ma'am, sinabi ko na sa kanila, dapat magbayad muna kayo bago kayo tumabi para walang siraan, huwag nyo parang hanap buhay namin. Oo. So, pero Ay, nagkasagutan gusto na ba kayo? Nagkabangayan Oo, na ba ma'am. kayo? Nagkasagutan na po kami. Nagbarangay na ba kayo? Oo. Nakapagbarangay na rin kayo? Ang naman sa barangay, sige, pag-anuhin nyo na lang daw. Sabi ko sa kanya, magbayad ka na lang sa utang mo, magkakaayos tayo, tsaka huwag mo kami siraan. Yun lang naman ang inaano ko Okay. sa inyo na maging So, maayos bakit tayo. nga pala nagkautang sa iyo? Anong dahilan? Kasi dati sa akin naangkat yan, ma'am. Nag-aangkat. Puhunan. Makuha muna kami dyan ng ganito, ilang kilo. Bigay namin, tapos pagkano, binabalik. Minsan, hindi nila na ibibinta, kaya nagkakaroon sila ng balance doon sa Ng namin. balance kasi hindi na uubos. Pero matagal na tong alitan ninyo. Gaano na to katagal? Magdadalawang taon na nga ito, ma'am, kasi wala man kami Okay. Paano mo nasabing sinisiraan ka? Doon sa mga customer mo dati? lahat ng customer namin, napunta na sa kanya, tapos pag wala siya dyan nagtitinda, nadaan sa amin, sabi ng katabi mong bahay, ay yung pagtinda, mga na daw yung tinitinda nyo. Sabi ko, nakita nyo naman, nung una pa lang, sa amin kayo nabili. Ngayon, nandun na kayo, di. Kasi nga sinisiraan. Lalabas Pero yan. nakikita naman to ng mga namamalengke. Hindi ba na ipaglalaban to kung talagang hindi naman bilasa, Oo Kuya nga eh. Bernardo? Hindi naman, Hindi mo ba na ipaglalaban na hindi? hindi. Sinabi ko nga, ma'am, sa customer na, nakikita nyo naman isda sa riwa pa, galing din to sa laot. Wala pa nga yung ilo.
Okay, paano kaya sasagutin ni Ate Nora Beth ang mga paratang ni Bernardo? Tawagin natin, Nora Beth, pasok! Walang iyak ka! Magbayad ka! Hoy! Magbayad ka sa utang mo! Magbayad ka sa utang mo! Ano magbayad? Magbayad ka sa utang mo! Walang iyak ka! Di ba? Di ba priority namin? Ate Nora Beth, makinig ka muna sa katanungan ko sa iyo, Ate Nora Beth. Hindi ba talaga fresh ang panindang isda ni Kuya Bernardo at ikaw daw ay nanulot ng kanyang mga customer? Hindi totoo yun, ma'am. Okay. Ang mga customer sa amin pumupunta na, dati humungkat ako sa kanya ng isda. Ano nangyari? Nung tinulungan ako ng pamangkin ko na pinadalhan ako ng pera na pambili namin ng bangka, yung pinsan ko ang nagdadala. Nagkaroon kami ng ng pinsan ko na para magkasarili kami ng isda. Ang isda namin sariwa. Hindi yan totoo. Kaya sa amin pumupunta, yung sa kanya, Dati, namumula na yung inaano mo mata. lang yun eh. Anong Nangangagat ka lang sa akin, tapos nagkaroon ka Hindi ng kita utang, hindi ka na inaano. nakasagot eh. Walang iya ka. Ate Norbert, teka lang, upo ka muna. Dahil ang pinag-uusapan natin, ang inirereklamo ni Kuya Bernardo, dati daw ay sa kanya ka lang nag-aangkat. Nung nakaluwag-luwag ka, tinabihan mo na siya sa pagtitinda. Totoo ba ito? Totoo talaga, ma'am, na dati na ako doon sa pisto na yon. May utang kayo kay Kuya Bernardo. Mayroon po. Sabi ko Magkano? sa kanya, 900. 900 po. Bakit Sabi hindi ko, nyo pa siya binabayaran? kulang pa ako, ma'am, sa pag, dahil wala na akong asawa. Yung pinsan ko lang sa akin. Kulang pa may sarili na kayong bangka. Oo, kasi yung pamangkin ko, sa nanay niya, hinulugulugan ko din yung hiniram ko na pera na tinulong sa akin. Okay, Sinungaling kayo! Sinungaling ka! Kayo yung sinungaling! Hindi totoo yan! Dahil ikaw ang nagbabantay, iniiwanan ka ni Kuya Bernardo. Kaya Dahil nakipag-marites yan doon sa kabila. nakakatawa naman yung Marites. Adrian, Lalaki totoo na ako bang na bastusan kung makipagkompetensya itong si Nora Beth? Opo, Mamaya, sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face. Adrian, paano mo nasabi na talagang harapang inihila ni Ate Nora Beth ang mga customers ninyo? Ano po, pagka may bibili po sa amin, hinihila niya papunta doon, tapos bigla po siya magkukwento doon mga kung ano. Naririnig ko po kinukwento niya po sa mga bibili sa amin Tapos po, Sinungaling ka! kayo Hindi sinungaling, totoo yan. kayo yung Sila sinungaling. mismo pumunta Mamatay na sa kasi amin sinungaling ngayon para dito. bumili ng Kayo isda. yung sinungaling, Dahil kayo yung nakikita yun. naman nila na sariwa yung isda namin. Tapos, Lalo na yung talapya. yung pag pinapatunayan po ng tito ko na sariwa po yung isda namin, mababa naman po presyo nila. Kung sariwa nga po, mas mabura naman sa doon po, punta po sa kanila yon. Ang hirap, no? Pagka ang kakompetensya mo ay mas mura. Opo. Pero kung pareho namang sariwa, pupunta din ako talaga dun sa mas mura. Kung pareho din lang na mura, 'di ba? Pero Kaya bakit mabili yung nagkakaganon? isda namin, mura. Dapat pare-pareho kayong masaya doon at nagbibigayan kayo ng pagkakataon na okay naman dito, sige, sa kanila din, ganyan-ganyan. Pero ang nangyari, tahimik ba ang buhay nyo, Kuya Bernardo, nung kayo pa lang ang nagtitinda Wala roon? naman po kaming kasi sila naglalako na yan sila. Naglalako kasi Pag sila. naangkat Ngayon, na sila bigla ng nyo isda. pong tinapatan. Walang masama doon, Ate Nora Beth, kasi gusto mo rin namang magnegosyo. Ang problema natin ngayon dito ay inirereklamo kayo dahil sa paninira ninyo. Nung Hindi, bigla kasi kayo ay tumabi. Hindi ako nagsisira sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko siya sinisiraan. Yan naman ang sinasabi Mismo ng yung ano eh. bumibili, pumupunta Mga sa nabili akin, eh. hindi Lahat ko ng sinira. nabili. Alam mo, may amin sa kasalanan Kita ka. mo Ganun ba din ang na sinasalita hila eh. ko? Eh Wala na nga wala naman kami kasalanan. customer eh. Paano kami kikita? Ang gusto Ako nyo nag- kayo lang. Doon sa kasaysayan natin ngayon, parang nagiging, ito na naman tayo sa utangan, parang nagiging kultura ng dito lamang sa Pilipinas at dito lamang sa face-to-face. Ngayon ko nadidinig, araw-araw pag may utang, babayaran kita, hintayin mo pag nagkapera ko. Walang lohika no? Parang mali po talaga, mali. Iiwanan ko lamang po itong paalaalang ito.
ang inyong mga paninda ay isda. It doesn't matter kung bangus o talapia o whatever yan. Okay? Nung mga unang panahon ng ating simbahan, nung bata pa ang simbahan natin, at hinahabol ng mga Romano nung araw ang mga tagasunod ni Kristo, para makilala ang mga Kristiyano nung araw, naglalagay sila ng drawing ng isda sa kanilang pader ng bahay. It reminds them of Jesus. Bakit? Ang unang letter ng ichthus, no? Ichthus is the Greek word for fish. Ang unang letter ay I, hango yan sa Yesu Christus. Okay? So, pagtingin nyo sa isda, ito ang larawan na nagpapalaala sa atin kay Kristo. At si Kristo ay larawan ng pag-ibig at pagpapatawad sa bawat isa sa atin. Sana pumasok ang Pasko, ang pagsilang ng ating Panginoon na ating gugunitain ng magkaibigan na kayo. Kay Aling Nora Beth, whether you like it or don't, ang tamang gawin po ninyo ay bayaran ng 900 pesos. Kung hindi kaya ng biglaan, kahit 2-3 hulog mag-usap kayo. Papayag sa inyo yan. Ho? Ang mahalaga, mabayaran. Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo. Thank you. Walang anuman. Ay, nako. Talaga mga tao, no? Ay, baka ho kayo merong komentaryo. Maaari po ninyong ipadala ang inyong komentaryo sa ating programa. I-message nyo po kami sa ating Facebook page ng Dr. Love at ng 92.3 Radyo 5 True FM sa Messenger natin. Pwede kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Babalik ang programang ito ganap ng alas 10 ng gabi. Merry Christmas! Malapit na ho! New Year na nga yan di ba? 10:09, tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng programang Dr. Love Radio Show. Aba, ito ang mga reaksyon ng ating mga matatapang na mga Dr. Lovers. Sabi ni Shari Picho ng Seattle, Washington, buhat pa sa Washington yan, ho. Sabi niya, inutangan mo na, tinabihan mo pa, at sisiraan mo pa. Mali ng pag-uugali yan. Dapat magtulungan kayo para pareho kayong mag-prosper sa inyong kabuhayan. Iwasan na ang siraan. Kasi nung araw, di ba, doon siya humahango kay Bernardo ng kanyang paninda. O pagkatapos biglang sasabihin, bilasa yung mga paninda niya, bakit ikaw mahango sa kanya? Pala may utang ka pa 900, di ba, bayaran mo muna bago mo siraan. Sabi naman ni Lee ng Brussels, Belgium, ganyan ang mga tao walang utang na loob. Tinulungan siya nung araw, nung wala pa siyang pera, ngayon nagkapera na, ng konti lang. Inaaway na at ayaw pa magbayad ng utang. Dihado lagi ang nagpapautang. Buhat po kay Lynn ng Brussels, Belgium. Totoo yan. Ay, naku, namimiss ko rin mga dialogue ng mga mangutang na, intayin mo, babayaran kita pag nagkapera ko. Nakaw, tanongin natin si Aling Lourdes, Sister ng San Fernando, La Union, na babati sa atin ng isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa inyong lahat. Brother! Sister, magandang gabi sa iyo, Sister Lourdes. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang gabi sa iyo, brother. Ayan nga po, ang sabi ko. Ano? Kumusta ang inyong panghapunan? I-O-U. Ano? Anong inyong hapunan? Lechong paksiw. Naman. Opo. Niyayabangan ako talaga. Oo, totoo po. Talagang tumutulo ang laway ko. Lechon paksiw, Diyos ko, yan ang masarap niyan. Yung mga 3 araw nang nakababad yung lechon paksiw. Diyos Oo nga ko. po.
Bukas pa ba ang mall ngayon at this time? Wala na, no? Saan ba may mabibili ng lechon paksiw ngayong gabi? Ay, wala na po siguro, baka sarado na po. Okay, sige, hindi bale, Aling Lourdes. Ano ang masasabi mo dito sa magkaibigan na ito na nagpautangan at ngayon si Nora Beth ayaw nang bayaran yung kanyang inutang kay Bernardo at sinisiraan pa siya ngayon? Talaga pong walang utang na loob nga po yung Nora Beth na yan. Kasi pagkatapos siyang tulungan, may ganyan pang igaganti. Siniraan ang tumulong sa kanya ng ganon. Ako, hindi po tamang pag-uugali talaga yan, brother. Oo. Ngayon, sister, anong gusto mong sabihin dun sa dalawa, sister? Dito naman po kay Mang Bernardo. Ay tama naman ang yung ginawa Mang Bernardo na pagtulong sa kanya. Yun nga lang, naging ano naman ng ginawa sa kanya, sa'yo, ng Dora Beth na yun. Inano siya ni Nora Beth. Kinulit ka na, inutangan ka pa, tapos siniraan ka pa. Naku, napakapangit ng pag-uugali yan. Magagalit ang mga obispo na nakikinig sa atin ngayon, pati mga pare. Hindi po naayon, naayon sa Diyos yan. Nako, nagagalit nga si Santi Quiliao. Itong si Santi, lagi may kasamang obispo sa kanyang sasakyan, may paring kasama yan. Opo, at para naman po kay Nora Beth, ay naku, Nora Beth, hindi tama yung ginawa mo. Oo. Alam mo, may payo ako kay Nora Beth. Makakarma ka niyan sa ginagawa. Alam mo, Nora Beth, lumapit ka doon sa mga pare at sa mga obispong kaibigan ni Santi Quiliao at umutang ka ng 5-6 sa mga pare para ibayad mo kay Bernardo. Naku, baka sermonan po siya. Oo nga, no? Baka sermonan. Pagkatapos ng pag magandang loob ni Mang Bernardo, ganyan pa ginanti mo, naku, makakarinig siya ng hindi naayon sa kanya. Yun. Totoo. Kasalanan po sa Diyos yung ginawa mo. Oo, patawarin mo na sila. Basbasan mo na lang sila, Aling Lourdes. Oo nga po. Buhusan mo ng holy water. Patawarin ka ng Diyos yung ginawa mo. At sana magbayad ka na ng utang mo kay Mang Bernardo. At magkasundo na kayo, hindi tama yan. Okay. Batiin mo na lang anong pangalan ito? Si Lance Abelion. Opo. Ay, Lance, dako ang inihanda mo ngayong piyesa dahil kagabi wala ka sana naman bigyan mo ko ng isang magandang tula na naaayon sa batas ng Diyos. Hindi po, sa buhay natin. Opo, sa buhay natin na sa buhay nila. Opo, na hindi maayos. Hindi maayos, Okay, Opo. sige. Ayusin. Chris Maria, si Mariviviola, Myra Bulisaili, at saka si Elizabeth Villagonzalo, Villa Gonzalo, at Zenny Dayang Hirang, Opo, Zenny Zenny Raimundo, Chato Sakluti. Mundo, at ang inyong best friend na si Alfred Saban. Ayun, Alfred, nagpaparinig na naman to. Ano ba yan? Oo. Sige. Oo. Nakikinig si Alfred. Yung business ay magiging mas maunlad pa. Oo. Opo. Sabihin ko sa kanya, pakainin ka ng karning hilaw. Ay, ayaw ko hilaw. Ayaw ko po ng hilaw. Karne ng isda na hilaw. Yung gusto ko naman po yung luto. Ay, hindi. Mas masarap yun. Yung sashimi, ang tawag ng mga Hapon. Isasawsaw mo lang sa toyo. Ay, talaga pong hilaw? Hilaw talaga? Oo. Ay, bakit hindi na lang iihaw? Inihaw, okay pa po. Pangit ang lasa pag inihaw. Ganun po. Mas masarap pag hilaw. Lalo kung salmon. Salmon. Opo, kasi for the first time po siguro makakatikim ako ng hilaw na isda.
Oo. Amo siya, sabihin ko kay Alfred. Yes po. Sabihin ko sa kanya, sunduin ka dyan sa, sa San Fernando, La Union. Oo. Okay. Salamat, Aling Lourdes, ha? Thank you very much. Thank you. 17 minutes after 10, si Santi Quiliao nag-text sa akin. Nakikinig siya ngayon pala. Santi Quiliao, sabi ni Santi, wala raw mga pari ngayon. Nagre-retreat. Kaya, wala kang mauutangan. At kung gusto mo, Brother June, bibilhan kita ng lechon. Diyan kay Aling, kay Aling Lydia dyan sa tabi. Yun. Wala na. Sarado na. Gabi na. Ay, meron silang paksiw na lechon. Oo. Diyan sa Rojas Boulevard. Meron sila dyan. Diyos ko. Parang gusto kong pumunta ng Rojas Boulevard ngayon at bumili ng paksiw na lechon. Ano ba yan? Anyways, maraming salamat po sa inyo. Kay Marivi Viola, kay Myra Bulisaili, kay Elizabeth Villa Gonzalo, kay Alfred Saban, at kay Engineer Mercy Santos. Magandang gabi sa inyo, ha? Sandali lamang po. Si Roberto Ignacio ay nais bumati sa kanyang lolo na si Domingo Onrubia, na nagbe-birthday po ngayon. Happy birthday po! Don Domingo Onrubia, happy birthday. Sana po ay humaba pa ang buhay nyo ng mahabang-mahaba. Mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Sabi ni Roberto Ignacio, ang butihing lolo ko na si Domingo Onrubia, kaarawan niya sa langit. Sa langit. Nasa langit na pala. Nasa langit na pala. O siya, Domingo Onrubia. Pumanatag na ho kayo. Nasa langit na pala kayo eh. Kaarawan din ni Austin Rafael Hui, Danet Lizano at John Day De Gia. Palagi po nakikinig sa inyo sa Pasay City. Ang mag-ina ni Amadeo Giorgio Gonzalez and Mommy Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Buwabati na magandang gabi. Sherry Picho, Edwin Romero ng Los Angeles, California. Nagpapacheck na attendance. Alani Hungko ng Kuwait. Si Bango Pansu Gulapa. Buwabati po na magandang gabi. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Angelita Banataw ng bansang kilala sa Balot at Penoy sa Pateros. Marvin Riabad ng North Caloocan, Lanzabillon. Buwabati na magandang gabi kay Aling Lourdes ng La Union. Kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Amor Inolino Gregorio ng Aklan. Ingat daw kay Kuya Raymond. Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna, na nakatutok sa programa natin. Si Elizabeth Villa Gonzalo, buwabati po sa Tres Marias ng Dr. Love. Joan Laco, Susan Talusan Hernandez. I am 64 years old, mother of 3, and a lola of 3. I am your regular listener on radio. God bless you. Mama Mary loves you. Maraming salamat po, Aling Susan Talusan Hernandez. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Julieta Sugitan ng Macau at Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Magandang gabi at happy listening. 21 after 10 o'clock. Ang awating Pure Imagination, 24 minutes after 10 o'clock. Paalaala po natin sa ating mga makakasamang pilgrims sa ating pilgrimage na gaganapin sa October 5 to 21 of this year. Tayo po ay magtutungo sa mga Marian shrines sa Europa at we will cap our trip sa pagdalaw po natin sa shrine ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo, kung saan matatagpuan po ninyo ang hindi na agnas sa katawan ni Padre Pio. Of course, sa Europa, pupuntahan po natin ang Fatima, Portugal. Magtutungo tayo sa Avila para dalawin po at makita natin ang monasteryo ni Santa Teresa de Avila na isa sa mga doctors of the church. Magtutungo tayo sa Madrid para makita natin ang Basilica of Sagrada Familia Basilica sa Saragossa, Spain. Magpupunta po tayo sa
Nuestra Señora del Pilar. Magpupunta tayo sa Barcelona, sa Paris. Sa Paris, makikita natin ang location where the Blessed Virgin Mary appeared as Our Lady of the Miraculous Medal. And of course, patutungo tayo sa Roma para puntahan ang St. Peter's Basilica at makita natin ang sentro ng Katolisismo sa buong mundo at ang panghuli nating pupuntahan San Giovanni Rotondo kung saan nandun si Padre Pio. This will be on October 5 to 21 at doon sa mga makakasama po natin. If you are interested, maaari pa po kayong humabol. Mahaba pang panahon. Maaari pa po kayong humabol, makakasama niyo po ako dito at tutulungan po kayo ng inyong lingkod sa mga pagninilay, no? At mga panalangin natin. So, a-attend tayo rito ng evening procession sa Fatima, evening procession sa Lourdes, sa Birhen ng Lourdes sa Paris, France, and then sa Lourdes, France, and then the whole trip magkakasama po tayo. For those interested, maaari pa kayong humabol sa ating pilgrimage na ito at doon sa mga makakasama natin na nag-commit sa atin, pwede na po tayong mag-submit ng ating mga requirements para po sa ating visa application. Makipag-ugnayan po kayo kay Miss Edna Calleja. Anong number ni Edna Calleja? 0925-752-2230. Pwede kayong tumawag sa kanya or mag-text kayo sa kanya ngayong gabi at alamin po ninyo kung ano mga requirements para sa visa application para ho maisaayos na ang ating mga pangailangang papeles. So, Miss Edna Calleja, 0925-752-2230. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Aimee ng Angeles City, Pampanga. Ang ating oras, ganap na ang alas 10:34 ng gabi. Tayo po ay tutunghay sa isang liham kasaysayan. At sa mga nais pong magpadala ng inyong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, or mga pagdadalamhati or suliranin na gusto niyong idulog sa ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger or pwede po kayo mag-comment sa ating comment section ng ating live stream. Or pwede kayong tumawag. Ang ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito ay padala ni Aimee ng Angeles City, Pampanga. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Sumulat po ko sa inyo dahil hindi na namin alam na magkakapatid kung anong solusyon sa nanay naming nagpapaloko sa isang lalaki. Tawagin niyo po akong Aimee, 29 anyos, mula sa Angeles City sa Pampanga. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. At kami po ay may sarili ng mga pamilya. 12 years nang wala ang tatay namin dahil sa atake sa puso. Kaya 12 years na ring byuda ang nanay naming 64 years old. Dahil retired na rin po siya at walang gaanong pinagkakabalaan, na-addict na rin si nanay sa social media. At dito nga niya nakilala si Hector na 33 years old na mula sa Dumaguete. Sa Dumaguete pa po, itong si Hector. More than 7 months pa lamang po silang magkakilala sa Facebook. Pero alatang-alatang patay na patay sa kanya ang nanay naming senior citizen. Dr. Love, okay lang sa aming maging masaya si nanay pero hindi po sa ganitong paraan. Madalas siyang iniingan ni Hector ng pera para pambili daw ng LPG, pambayad sa renta at kuryente at kung ano-ano pa. Parang tanga naman ang nanay ko. Kaagad nagpapadala mula sa kanyang pensyon
at sa regular allowance ay binibigay naming magkakapatid sa kanya. Nang umingi si Hector ng pambili daw ng motor dahil plano niyang mag-abal-abal, ibinenta ni nanay ang parte ng lupa namin sa bukid para lang may maipadala sa lalaking hindi pa niya nakikilala o nakikita ng personal. Dito na talaga kami nagalit na magkakapatid, Dr. Lab. Pinagsabihan namin si nanay pero siya pa talagang galit. Huwag daw kaming makialam, lalo na't may mga sariling pamilya naman daw kami. Karapatan daw niya, lumigaya at gagawin niya lahat para sa ikasaysayan niya. Dalawa sa mga kapatid ko ang nakatampuan na niya at ilang weeks na rin po silang hindi nag-iinikan, Dr. Lab. Inda ko. Dr. Lab, ano po ba dapat namin gawin bago tuluyang mabaliw si nanay? Sa lalaking alos kalaati ng edad niya. Sumuko ng dalawa kong kapatid at malapit na rin akong bumigay sa pinaggagawa ni nanay. Sana po ay mapayuan niyo ko kung anong nararapat na gawin para sa kapakanan ni nanay. Maraming salamat po. Dakalang salamat, Dr. Lab. Humaasa. Aimee ng Hangeles City, Pampanga. Ay, naku, dakal ng salamat, Aimee. Maya Pabengi. Sana'y nakikinig ang nanay mo ngayon, Aimee. Sana'y pakilakas mo ng konti ang radyo at itabi mo sa kanyang tenga, yung radyo. Mabutit, hindi mo nabanggit ang pangalan ng nanay mo. Pero ang nanay may 64 anyos na. Nanay, 64 years old. Okay lang po na umibig tayo. In fact, kung kayo po ay nanonood ng face-to-face, meron kaming ipinakasal doon na ang lalaki ay 32 anyos yata. Ang babae ay 65 anyos na. And sabi nga nung babae, siya raw yata ay buntis kasi ilang buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwan ng dalaw. So, nag-aalala naman siya dahil siya siyempre, nakikipagtalik dito sa 32 anyos na batang lalaki. Mainit yung lalaki. Parang ano yan, parang manok na panabong yan. Kumikikig palagi, parang kuneho, ano? Na wag hindi mo madikitan, talagang hahataw yan. Si nanay, 65 anyos na ilang buwan ang hindi dinadatnan. Kaya sabi niya, ako'y may gumagalaw sa tiyan ko Baka ako'y buntis na. Kaya aming pinacheck sa face-to-face. Binigyan namin ng pregnancy test. Ito pa nga si Direk Sheikh Mamaril ang nag-asikaso ng pregnancy test. Yung ba yung iniihian ba yun nila, pinapatakan ng ihi para malaman kung may guhit na ganon. Si Direk Sheikh Mamaril ang namahalaan yan. Hindi siya mismo, nag-supervise lang siya. Nalaman ho namin na hindi buntis. Kasi nga sa 65 anyos na, hindi na ho nangingitlog. Si nanay, hindi na nangingitlog. Ang tanong ho niya kay Doktora Camille, Doktora, bakit may gumagalaw sa tiyan ko? Sabi ni Doktora Camille, baka ho kabag. Baka kabag. Anyway, ipinakasalo namin sila dahil talaga nagmamahalan. Pero, ang isang maganda ron, Aimee, itong batang lalaki na 32 years old, hindi naman pinirahan yung kanyang karelasyon. Ito nanay mo, isang tangat kalahati naman to. Pasensya na nanay, ha? Mas matanda ako sa'yo at sasabihin ko sa'yo talagang tanga ka. Okay lang magmahal. Normal sa atin yung umiibig. Lalo na patay na yung asawa niya. Di ba? Baka naghahanap siya ng, makakasama sa buhay. Walang masama doon, Aimee.
Pero ang laking katangahan ng nanay mo, nanay, isa kang dakilang tanga. Ang isang katangahan mo na gusto kong pagnilayan mo ngayong gabi, galing sa akin, ha? Akay hindi pwedeng ayokong bulahin ka. Sasabihin ko yung totoo sa akin palagay. Kundi ka pa naman santangat kalahati, nanay. 7 buwan pa lamang kayo magkarelasyon. Hindi mo pa nakikita ang tinamaan ng kulog na manliligaw mo na taga Dumaguete. Bisaya yun, ano? Dumaguete? Sa Visayas. Hindi mo pa nahahawakan ang braso nung iyong karelasyon. Hindi mo alam kung balbon yan, kung may balbas yan. Hindi mo alam kung kulot ng balahibo niya sa binti. Pag humihingi sa'yo ng pera, binibigyan mo ka agad. Hindi naman ayos yun. Diba? Ano-ano, hindi balik kung emergency. No? Hindi mo alam dahil nakilala mo lang sa social media ang tinamaan ng kulog na Hector na ito. Hindi mo alam kung may asawa ito. Aba, ultimong upa sa bahay, hinihingi sa'yo. Ultimong pambili ng LPG, hinihingi sa'yo. Kambing na ito, maghanap buhay ka, kuneho ka. Kabayong ito. Pambili ng LPG, pang-upa sa bahay, pambayad sa kuryente, hihingin doon sa kanyang 65 anyos sa kabi na syota, hindi nga malaman kung may asawa ito. Kaya nga isang tangat kalahati ka, nanay, gumising ka. Aba, mauubusan ka ng anak pag ganyan ka. Kasi, concerned naman ang mga anak mo sa iyo. Sinasabi sa iyo ang dapat mong gawin. Huwag mong padalhan ng pera. Ikaw ang humingi ng pera. Dahil kay 65 anyos, wala ka ng hanap buhay. Sus, Ginoo. Maniwala ka, isang katangahan to, ha? Humingi ng pambili ng motor sa iyo, yung sugar daddy mo, para gustong maghabal-habal, ibinenta mo yung parte ng lupa na dapat ay paghatian ng mga anak mo at ibinigay mo dun sa iyong boyfriend na hindi mo nakikita kung anong itsura ang tinamaan ng kulog na yan. Hindi mo alam kung ang binti niyan kasi laki ng tinting. Nakakainis ka, nanay, talaga. O gamitin mong utak mo. Tingnan mo, nagsasawa na mga anak mo sa'yo at isang araw, maniwala ka, baka mawalan ka ng anak na lalapit sa'yo dahil ang tigas ng bungo mo, nanay. 65 anyos. Nanay, hindi ko naman sasabihin na ikay mahilig pa sa sex. Sa edad mong 65 anyos, aba, medyo kung sakaling kakaiba ka at mainit pang katawan mo, okay lang sana. Pero gumagastos ka ng pera at ginagawa kang hinuhut-hutan ka nitong lalaking si Hector. Hindi bali kung nakita mo ng personal, hindi mo malaman nga kung may asawa yan. Ultimong pambili ng habal-habal, ultimong pambayad sa Meralco, hihingin sa'yo. Aba, nanay, 65 anyos ka, ako'y 74, baka pwede pa tayo sigurong maging magsyota. Di ba? Meron akong isang bahay na binibili dyan sa Forbes Park at saka dyan sa McKinley Hill. Ikaw na nga lang ang magbayad noon at sasabihin ko sa'yo, I love you very so much. Diyos ko. Yahoo! Nakakaawa ka kasi ang pera mo ay galing lamang sa pensyon. See? Kung gusto mo, di tayong dalawa na lang. Kalimutan mo na si Hector. Yeah, baby! Hang City, Pampanga ka lang. Ako dito ko sa Mandaluyong. Madali kung mapuntaan yung lugar mo, makikita tayo. Pero ikaw na magbayad sa aking condominium na bibilin. Diyan sa McKinley Hill. Alam mo yung McKinley Hill? Maal dyan sa McKinley Hill. Ay nanay, magtinu-tinu ka. Amy, etong masasabi ko sa inyong magkakapatid, ha? Huwag kayong magsawa sa inyong ina na nabubulag sa pag-ibig.
Kapag kayong magkakapatid, kausapin mo ang mga kapatid mo, ha? Kapag kayong magkakapatid ay nagsawa at bumitaw sa kanya, wala nang magkakalinga sa matanda. Mauubos lahat ng pera. Ang gawin nyo, kontrolin nyo ang kanyang pera sa bangko. Kung may pera sa bangko, alamin ninyo at kausapin nyo ang branch manager ng bangko kung paano nyo mapoprotektahan dahil nabaliw na ang nanay mo para hindi mailabas ang mga pera sa bangko. Ang lahat ng mga ari-arian ninyo, mga titulo ng lupa, kayong magkakapatid, itago nyo na. Itago nyo mga titulo ng lupa at kayong magkakapatid ay huwag sumuko at bantayan nyo, gabayan nyo ang inyong inang tanga. Sorry ha. Gabayan nyo dahil kung bibitaw kayo, lalong walang mangyayari at mauubos at lolokohin ng gold digger na kanyang syotang si Hector. Nakikinig ka ba, Hector? Diyan sa Dumaguete City, hirap na ba ang buhay mo? Kambing ka. Ultimong upa sa bahay, pambili ng LPG, pambayad sa kuryente, pambili ng motor sa habal-habal mo, hihingin mo sa babaeng matanda na baliw sa'yo. Sus. I mean, putulan mo ng access ang nanay mo sa kanyang social media. Tanggalin ang wifi, kung hindi man palitan ng password para wala siyang access. Yan lang ang magandang paraan. Kes, kahit magalit siya sa inyo, that's alright, okay lang yan. As long as napoprotektahan niyo siya dahil obviously ayaw nang gumana ng utak ng nanay niyo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. At para sa nanay ni Aimee, sana nakikinig ka, narito ang alay ko para sa iyo. Ito ng The Fleetwoods, ang awiting Mr. Blue. Pansamantala po magpapaalam ang inyong lingkod. Sana po ang isang oras at kalahati ng ating programa ay nakapag-iwan ng konting aral sa inyo at naging makabuluhan. Sa ngalan po ng buong production staff ng Dr. Love Radio Show, sa pamagitan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating producer, si Jake Bacud, pansamantala naging producer natin, si Mike Santillan, ang ating Director, Sheikh Mamaril, Studio Technician, Rome Ortigas, ORAD Operator, Mike Santillan, at ang ating PA at Avid Operator, Jarian Manipon. Ito po si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam hanggang bukas muli. Magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.